Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay pag-uusapan po natin ang kahalagan ng komunikasyon. Ang kahalagan po ng komunikasyon is ay ang pundasyon ng ating mga relasyon, trabaho at pang-araw-araw na buhay. Ito ang proseso ng pagpapalitan ng impormasyon, ideya at damdamin sa pamamagitan ng salita, kilos o iba pang paraan. Ito rin po ay nagbubukas ng malinaw sa pagkakaintindihan at iniiwasan din nito yung misunderstanding words sa iyong relatives o miska sa iyong partner. At nagpapalakas din po ito ng relasyon at nagpapalaganap po ito ng empatiya at pag-unawa. At ang komunikasyon or ang kahalagan ng komunikasyon, hindi ito tungkol sa pagsasalita, tungkol ito sa dinig. Dinig kabilang dito ang dinig, pag-unawa at pagtugon. Maraming salamat po. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako po si Muhagira Muhammad na magre-report at malalaman natin o tatalakayin ko naman ngayon ang tungkol sa kung paano ang komunikasyon ay nahuhubog sa ating pananaw at sa ating identidad or identity. Una, ang komunikasyon ay humuhubog sa ating pananaw at sa ating identidad. So, anong ibig sabihin nito? Ayon po sa binabasa natin, malaki ang mga papel ng mga komunikasyon sa paghubog ng ating pagkatao at ating mga pananaw sa buhay. At maging sa ating pagkakilanlan. Kadalasang nahuhubog sa pamamagitan ng ating karanasan at mga bagay na ating kinagisnan, tulad ng kultura, tradisyon, at mga paniniwala na nakakasanayan na sa ating mga pamilya or sa ating mga nakapaligid. Habang tayo ay lumalaki, patuloy natin nararanasan at naririnig ang mga parehong idea mula sa ating paligid, sa bahay, magiging sa ating paaralan at sa social media. Ibig sabihin, ang komunikasyon ay susi upang mabuksan ang ating pag-iisip at mauunawaan ang mga iba't ibang perspektibo. Sa madaling salita, ang komunikasyon ay hindi lang basta pakikipag-usap sa ibang tao o ibang lugar. Ito ay isang proseso ng pagkatuto at paghubog ng ating mga pagkakilanlan. Ito ang tumutulong upang maipasa ang ating mga paniniwala sa ating lipunan, ngunit ito rin ang daan para maunawaan at baguhin natin ang mga idea na hindi na akma sa panahon. 'Di ba sinasabi na ang komunikasyon or ang wika ay dinamiko. Ibig sabihin ito ay nagbabago. At naging ay ganun pa man dahil sa ating likas na talino na pinapatalas ng ating edukasyon, formal man o informal, nabubuksan ang ating mga isip at nababago ang ating pananaw at kalaunan nababago rin ang ating identidad or identity. Sinasabi dito na ang ating identity ay hindi lang basta likas sa atin,
kundi ito ay nabubuo sa tulong ng ating pakikisalamuha sa iba't ibang tao at sa mga impormasyong ating natatanggap sa pang-araw-araw. Habang tayo ay nag-aaral, formal man sa paaralan o informal man sa ating karanasan sa buhay, napapalawak nito ang ating pag-iisip at nababago ang ating pananaw sa mundo. Dahil dito, nagkaroon tayo ng mas malalim na pag-unawa sa ating sarili at sa ating kultura. Naiuugnay ang pangyayaring ito sa ating patuloy na interaksyon at patuloy na exposure sa mga mahahalagang impormasyon. Na inihahatid ng ating ugnayan sa lipunan. Ang ugnayan na ito ay maaaring nasa interpersonal na level tulad ng ating pakikipag-usap sa mga babad sa mga pagsusuri sa lipunan gaya ng mga guro, public servant, misyonero, mga karaniwang tao at manggagawa. Maaari rin namang magmumula ang paghubog na ito sa ating panunood at pakikinig sa mga programa tulad ng sa radyo at pan-telebisyon. Lahat ng ito ay maaaring humuhubog sa ating pananaw na masusing tumatalakay sa mga suliraning lokal, national man ito or global na napamulat sa ating mga kalagayan at nagpapaunawa sa mga salik kung bakit ang mga suliranin ay nagaganap. Sa madaling salita or in short, lahat ng ating nararanasan, napapakinggan, nababasa at nakikita maging sa tunay na buhay o sa online world ay nag-aambag sa kung sino tayo ngayon at bilang isang tao at bilang isang Pilipino. And that's all. Magandang araw po. Ako po si Siti Norija Alumasta at tatalakayin ko po ngayon ang komunikasyon ay nag-uugyok sa pagsisimula at pagpapatuloy ng mga panipunang ugnayan. So, ang kalayaan magpahayag ng ginagaransya ng ating konstitusyon, bagaman nasusupi nito sa ibang pagkakataon tulad ng nangyayari sa media, trabaho at mga komunidad ay nagbibigay pagkakataon sa atin upang magagawa ng mga ugnayan sa iba pang grupo, ahensya o pamahalaan. Ang komunikasyon ay isang makapangyarihang kasangkapan sa pagbuo at pagpapatatag ng ugnayang panlipunan. Sa pamamagitan ng maayos na pakikipag-usap at pagpapahayag ng saloobin, nagkakaroon ng pagkakaunawaan at kooperasyon ang mga tao, grupo at pamahalaan. Halimbawa sa mga peace talks o usapang pangkapayapaan, nagiging daan ang komunikasyon upang mapagtagpo ang dalawang panig na may hidwaan. Sa ganitong paraan, napagtitibay ang relasyon at nabubuo ang mga hakbang para sa kabutihan, hindi lamang ng mga kasangkot na grupo kundi ng buong bayan. Ganito rin ang nangyayari sa mga grupong pang-advokasya kapag mahusay silang nakikipag-ugnayan sa pamahalaan o iba pang institusyon. Mas magiging epektibo ang kanilang layunin at mas napapatatag ang kanilang ugnayan. Sa madaling sabi, ang komunikasyon ay susi sa pagkakaisa at pag-unlad ng lipunan. Hindi lamang ito simpleng palitan ng salita, kundi isang proseso ng pag-unawa, pagtutulungan at pagkilos para sa kabutihang panlahat.
Assalamualaikum, magandang umaga sa inyo lahat. Ako po si Asna Imama. So, ang aking tatalakayin ngayon ay tungkol sa komunikasyon ay bihikulo ng pagpapalaganap ng critical impormasyon at kaalamang kultura. So, makikita sa maraming pagkakataon na ang komunikasyon ay paraan upang ang mahahalaga at critical na impormasyon na maiparating sa mamayan ikinumunika ng pamahala. So, komunikasyon ay isang mahalagang impormasyon tungkol sa kalagayan ng ating bansa o ano pa man yan. So, ibig sabihin, komunikasyon ay alam natin na pakikipag-usap, media man yan, balita at social media at iba pa. So, na mga daan para maiparating sa mga tao na ang mga mahalagang mga impormasyon at critical na impormasyon. So, at kaalaman tungkol sa kultura ng isang bansa. So, alam naman natin ang media ay gumagamit ng komunikasyon para maibatid natin na sa kanila ang mga mahalagang impormasyon. So, kapag inisip natin kung walang komunikasyon sa mananatiling mga tao na maging mangmang na walang alam sa nangyayari sa bansa. So, meron ditong halimbawa. Unang halimbawa, ang mga impormasyon ay kailangan ng mamayan upang maging malay sila sa kalagayan ng bansa. So, pangalawang halimbawa is kalagayan ng publikong kalusugan kung mayroong epidemya o maagap ang mga ahensya ng gobyerno sa pagpapaalala sa mga nararapat na gawin upang makaiwas sa epidemya. Yun lang. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Jalaiha Pimantawil at ang ipipresent ko po ngayon ay tungkol sa kung paano nakakatulong ang komunikasyon sa pagkakaisa at sa pagkamit ng kolektibong hangarin ng mamamayan. So, alam naman natin na araw-araw nakipag-usap tayo sa pamilya natin, sa mga kaibigan natin, sa mga kaklase natin, at sa mga teachers natin. O kahit sa mga online, sa website, sa mga Facebook, Messenger. Pero minsan, hindi natin napapansin kung gaano talaga kahalaga ang komunikasyon sa pagbuo ng pagkakaintindihan at pagkakaisa sa ating paligid. So, dito, sinasabi sa unang bahagi na ang komunikasyon ay nagpapatibay sa kolektibong hangarin ng mamamayan. Ibig sabihin, ang komunikasyon ang nagiging tulay ng pagkakaintindihan at pagkakaisa ng mga tao. Kapag marunong tayong makipag-usap at makinig sa isa't isa, mas madali natin nauunawaan ang mga pangangailangan o opinion at layunin ng bawat isa. Pero, kapag walang komunikasyon, nagiging magulo at mahirap magkaintindihan. Parang sa, for example na lang sa classroom. Kung hindi nagsasabi ang mga estudyante sa teachers nila ng kanilang problema, di alam ng teacher kung paano nila matutulungan o kaya is sa groupings. Kapag hindi nakikipag-cooperate yung mga ka-groupings mo is hindi magiging maganda ang kalalabasan ng mga output na ginagawa niyo. So, ganon din sa lipunan natin. Kung hindi nag-uusap ang mga mamamayan at mga namumuno, mahirap makamit ang pagkakaisa at pag-unlad. Kaya sinasabi dito na ang komunikasyon ay isang prosesong nagbubuklod sa lahat at ito rin ang nagpapatibay sa kolektibong layunin o yung mga sama-samang hangarin ng mga tao para sa ikabubuti ng lahat. So sa pangalawang talata naman po, binibigyan din dito na sa isang lipunang gustong umunlad at magbago, kailangan talagang
ng maayos na komunikasyon. Kasi po, kung walang malinaw na palitan ng impormasyon, mahirapan tayong magplano at hindi magiging matagumpay ang mga layunin natin. So, halimbawa na lang po sa paaralan. Kapag may malaking activity tulad ng Dreamers o Foundation Day, hindi po magiging maayos yung kung walang magiging pag-uusap o coordination sa pagitan ng mga teachers, estudyante at staff ng school. So, dapat po malinaw kung ano ang mga gagawin ng bawat isa para maging maayos ang resulta. Ganun din po sa lipunan natin. Kung gusto ng isang bansa na magbago at umunlad, dapat naiintindihan ng mga mamamayan ang mga plano at layunin ng gobyerno. So, dito pumapasok ang kahalagahan ng komunikasyon. Kasi ito yung nagdadala ng mga impormasyon mula sa isang tao papunta sa iba. So, halimbawa na lang po yung sa noong EDSA People Power Revolution noong 1986. So, naging matagumpay ito dahil sa maayos na daloy ng komunikasyon sa pagitan ng mga mamamayan. So, at ng mga leader ng mapayapang kilos protesta. So, noon po, wala pa masyadong social media, pero ginamit nila ang radyo, pahayagan at balita para malaman ng mga tao kung saan sila magtitipon at kung ano yung layunin ng pagkilos nila. So, ang layunin po nila noon ang wakasan ang pamahalaang hindi makatao at hindi makatarungan dahil malinaw sa lahat ang dahilan at layunin. So, nagkaisa ang mga Pilipino. Iisa ang tinig nila at iyon ay para maibalik ang kalayaan at hustisya sa bansa. So, sa huling bahagi naman po, sinasabi dito na dahil sa pagkakaisa ng mga Pilipino noong 1986, naganap yung tinatawag na kolektibong hangarin o yung sama-samang layunin ng mamamayan. Dahil po sa pagkilos na iyon, muling nagsimula ang demokrasya sa ating bansa. Yung kalayaan natin na tinatamasan natin hanggang ngayon. Ang kolektibong hangarin po ay hindi lang tungkol sa politika. Ibig sabihin nito ay yung sama-samang pagkilos ng mga tao para sa kabutihan ng lahat. Kapag may iisang layunin ang mga tao at marunong silang makinig at magpahayag ng kanilang opinion, mas nagiging posible ang pagbabago. Example na lang po, kapag lahat ng estudyante ay nagtutulungan at nagkakaisa, kahit mahirap ang mga ginagawa nila, nagiging madali dahil may communication sila, may mga teamwork at may pagkakaunawaan sila. So, ganun din po sa mga Pilipino noong panahon ng EDSA. Nagkaisa sila, nagkakaintindihan sila sa layunin at sabay-sabay silang kumilos. So, sabay-sabay silang kumilos para sa ikabubuti ng bayan. Dahil doon, nagkaroon tayo ng demokrasya at kalayaan magsalita, magpahayag ng saloobin at makilahok sa mga desisyon ng ating bansa. Kaya po, makikita natin na kapag may pagkakaisa at maayos na komunikasyon, posible talaga na makamit natin ang pagbabago. So, pinapakita po dito na lahat ng ito na ang komunikasyon ay mahalaga para magkaroon ng pagkakaisa at pagbabago sa ating lipunan. Kapag marunong po tayong makinig, magsalita ng mga ayos at makipagtulungan sa isa't isa, mas nagiging matatag at maayos ang ating bansa. Kaya po dapat laging may bukas sa komunikasyon sa lipunan kasi po dito nagsisimula ang pagkakaunawaan at pagkakaisa ng mga tao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako po si Ahmad Hania mula sa Group 6. Ang aking iuulat ay tungkol sa tipo ng komunikasyon. So, bago yun, alamin muna natin kung ano ang komunikasyon. So, ang komunikasyon ay isang proseso ng pagpapalitan ng impormasyon. Sa pamamagitan ng komunikasyon ay nakakapagsalamuha tayo sa mga tao at nagkakaroon ng pagkakaintindihan. At nagagamit natin ito sa pang-araw-araw. So, ang tipo ng komunikasyon ay tumutukoy sa paraan kung paano na ipapahayag ang mga ideya, kaisipan at damdamin. May dalawang uri ito. Ito ay formal at di formal. Ang dalawang ito ay nagtutulungan para makamit ang epektibong komunikasyon at maiwasan ang mga hindi pagkakaintindihan. So, yun lang po.
Magandang araw sa ating lahat. Ako nga pala si Sandara Mangelen Masulot galing sa Group 6. Ang aking iuulat ngayon ay patungkol sa komunikasyon. Ang komunikasyon ay may dalawang uri ito. Ito ay ang formal na komunikasyon at informal na komunikasyon. Ano nga ba ang formal na communication? Ito ay uri ng komunikasyon na maayos, organisado at sumusunod sa mga itinakdang patakaran o alintuntunin. Karaniwang ginagamit ito sa mga opisyal na sitwasyon tulad ng paaralan, opisina o pamahalaan. Ang wikang ginagamit dito ay pino, maayos at may respeto at madalas ay nakasulat. Ang halimbawa nito ay ang pagsusulat natin sa liham pangangalakal, talumpati, pulong o meeting sa trabaho, formal na pag-uusap sa guro. Samantala, ang informal na komunikasyon ay malaya, madalas ay hindi nakasunod sa formal na tuntunin at ginagamit ito sa pang-araw-araw na pakikisalamuha. Dito, ang mga salita ay mas simple, madalas ay balbal o kolokyal at hindi ganong ka-restriktong sinusunod ang gramatika. Ang halimbawa nito ay kwentuhan ng magkakaibigan, chat o text messages, usapan sa bahay o tambayan. Ano nga ba ang pagkakaiba sa tono at estilo nito? Ang sa formal is inaasahan ang seryoso at mahinaong tono. Sa informal naman ay mas magaan, natural at malaya ang paraan ng pagpapahayag.